Inagawan ng Certificate of Candidacy ang isang tatakbo sa pagka-mayor ng Himamaylan City, Negros Occidental. Hinahanap na ang lalaking nanghablot ng COC at kasama niya. Narito ang report. Maghahain na si Engineer Vicente Genova ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-mayor ng Himamaylan City, Negros Occidental kahapon nang lumapit ang isang lalaking nakasombrero at hinablot ang hawak niyang green folder kung nasaan ang kanyang COC. Nagsulod ko sa gate sa community compound. Oh my God, bilang nag-agaw sa ako bilang kapitan ng green folder. Sa katibot ko, in-attempt po ang tao tumubon. Nakipagbuno si Genova sa lalaki hanggang sa mabawi ang kanyang COC. May kasama ang lalaki na parehong tumakbong palayo. Natuloy ang pag-file ng COC ni Genova. Iniimbestigahan na ng COMELEC at pulisya ang insidente. Isa naman ang patay sa batuhan at barilan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa pulisya, ang biktima ay miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. 6 masugatan, kabilang ang isang pulis. Tinitingnan ng pulisya kung may kinalaman sa politika ang insidente na sumiklab umano sa pagitan ng mga taga-suporta ng incumbent mayor at ng makakalaban niya. Pinag-aaralan ng PNP kung isa sa ilalim ang lugar sa areas of concern sa election 2025. Ang Commission on Human Rights naaalarma sa mga napapaulat na election-related violence. Tayo ko ay umaasa na mag-mature po ang ating mga electorate, pati yung ating mga naghahangad na ma-elect sa positions na maging civilized ang ating pong pag-participate sa ganitong democratic process. Hindi naman dahas ang kailangan natin kundi yung ating mga prinsipyo. In-upload ng isang social media influencer at nag-viral ang tila sadyang pagpasok ng isang motorista sa isang one-way na kalsada sa BGC Taguig. Tinikita na ang driver. May report si Ian Cruz. Viral na ang videong ito nakuha sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Pwede ba kumaliwa dyan? Pwede. Bawal! Basta ako. Nalakad ako. Ang nilikuan ng driver, one way. Mauuli tayo! Di mauli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata. Hanggang sa pinara na sila ng traffic marshal. Kunwari yung way, the way. Oh, sabi mo ways. Kuya, we're getting lost. So, the ways, I think. Yeah, sir. One way yung pinasok mo. Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ang driver, nag-name drop pa ng isang anak ng politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Sabi ng pamuno ng BGC, inisyohan na ng ordinance violation ticket ang driver. September 23 pa raw nangyari ang insidenteng nakunan mula sa 28th Street hanggang sa pagkaliwa sa one-way na 7th Avenue. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kanilang security team sa LTO para mahuli ang lumubag na motorista. Sinisika pa ng GM Integrated News na makuha ang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Sinisika pa namin kuhanan ng pahayag ang social media influencer na nag-upload ng video pero di malinaw kung siya ang driver o siya ang kumukuha ng video. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos reklamo ng MMDA, naghain ng show cause order ang LTO laban sa driver na nag-U-turn sa EDSA Aurora Tunnel. Pinapaharap ang driver sa LTO Central Office sa Lunes. Dala ang kanyang sasakyan at written explanation sa insidente. Kabilang sa mga posibleng parusang ipataw ang pagsuspinde o pagbawi sa kanyang lisensya. Ayon sa MMDA, inilagay sa panganib ng driver ang mga motorista lalo na ang pagsakop sa daanan ng EDSA Bus Carousel nang mag-U-turn ito. Inalok na ang trabaho pero yun pala, gagawing surrogate mother. Ganito ang sinapit ng 20 Pinay na sinagip ng mga otoridad sa Cambodia. May report si Mark Salazar. Hindi pa maiuwi sa bansa ang 20 Pilipina na sinagip ng pulisya sa Cambodia noong Setyembre. 13 sa kanila buntis ayon sa DFA. 13. Wala, nasa hospital pa. Kasi surrogate
surrogate mothering. Yan ang magiging role nila. Ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Nangyayari ang surrogacy kung ang isang babae ay kinukontrata para ipagbuntis ang anak ng iba. Ini-inject sa surrogate mother ang fertilized egg mula sa ibang tao. Legal sa maraming bansa ang commercial surrogacy para tulungan magkaanak ang mga mag-asawa o mag-partner na may problema sa pagbubuntis. Pero bawal ito sa Cambodia. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa Cambodia, ni-recruit ang mga Pilipina online ng isang taong inaalam pa ang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Sabi ng Bureau of Immigration, kabilang ang Cambodia sa mga bansang mahigpit nilang binabantayan pagdating sa human trafficking. Wala raw na monitor ang PNP Anti-Cybercrime Group na online recruitment na tumatarget ng surrogate mothers. Kaya kutob ng DFA, ikinukuble sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Importante, may protection para sa inyo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga Pinoy sa Florida, pinayuhang lumikas dahil sa banta ng Category 5 Hurricane Milton. Ayon sa Philippine Honorary Consulate sa Florida, may mga Pinoy na lumikas pero may ilang nananatili pa rin sa kanilang bahay. Inaasahang tatama sa Tampa Bay area sa Florida ngayong gabi o bukas ang Hurricane Milton kung saan nakatira ang mahigit 26,000 Pinoy. Kasong layong bawiin sa mga Marcos ang ilang ari-arian nagkakahalaga ng 276 million pesos ibinasura ng Sandigan Bayan. Hindi yan dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na inihain halos 40 years na ang nakalilipas. Sabi ng korte, malinaw na nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na pagresolba ng kaso dahil makikita sa rekord ng korte ang kawalan ng pag-isikap ng mga naghain ng kaso. Ipinunto pa na kung di pa nasisimulan ang mismong trial para sa kasong ito at 2 dekada na ang lumipas mula nang masuspend ang pre-trial, gaano pa katagal para ito'y malitis at madesisyonan. Natanggap na raw ng PCGG ang Sandigan Bayan Resolution at kokonsultahin nila ang Office of the Solicitor General para sa posibleng legal action o remedy. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang OSG. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita si EJ Abuena laban sa mga clickbait site na gumagawa raw ng issue tungkol sa kanila ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sa kanyang social media account, sinabi ng Asia's Best at World number 3 pole vaulter na hindi siya kailanman nagbigay ng anumang kwento o komento sa pribadong buhay ni Yulo. Tinawag niyang pang-aabuso ang paggawa ng kwento ng mga clickbait site na gusto raw makisawsaw. Sinabi rin ni Obiena na matagal na silang magkaibigan ni Yulo. Hindi raw sila magkakompetensya at malalim ang respeto niya rito. Napakamot ng ulo ang mga otoridad ng respondehan ng inakalang medical emergency sa Legazpi City, Albay. Naalarma ang mga gwardya at tauhan ng Albay Electric Cooperative Incorporated dahil baka may medical emergency o di kaya nasawi ang lalaking driver na nakapila sa kanilang drive-thru payment booth. Inabot ng kalahating oras ang pagkatok at pag-alog sa sasakyan pero hindi gumagalaw ang driver. Nagising lang siya nang dumating na ang tinawag na ambulansya. Paliwanag niya, iidlip lang dapat siya habang naghihintay sa pila pero napasarap ng tulog. Nagbabala ang PNP tungkol sa fake receipt scam kung saan edited o peke ang proof of payment na ipinapadala ng customer sa seller. Tulad na nangyari sa isang kainan na nakatanggap ng mahigit 2,000 pisong halaga ng order. May report si Von Aquino. 10 chicken rice meal additional rice at drinks na nagkakahalaga ng 2,300 pesos ang in-order ng isang customer via Facebook chat sa isang restaurant sa Marikina City. Kwento na may-ari ng kainan, nagmamadali ang customer na i-deliver na ito sa isang memorial chapel sa Makati City. Pagsend niya ng proof of payment, wala kaming na-receive doon sa bank account namin. When we zoomed, doon namin nalaman na yung proof of payment is edited.
pero nanghingan na ng proof of payment. Sinabi nila sa customer na wala silang natanggap na bayad pero hindi na ito nag-reply. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, fake receipt scam ang tawag sa ganitong panuloko. Ang mga nasa likod ng ganitong scam, maaari raw sampahan ang kasong swindling estafa in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Payo ng PNP-ACG sa mga nabiktima ng ganitong scam, i-document o kunan ng litrato ang online transactions, account na ginamit ng suspect at ang contact number nito. Sa account naman po is hanapin po nila yung URL, yung mismong link ng Facebook account kasi kailangan po yan ng mga investigator natin para i-trace yung account po. And pumunta na po sila sa pinakamalapit na PNP-ACG office para po makita or ma-assess ng investigator kung ano po pwedeng natin gawin. Paalala ng PNP-ACG sa mga seller, mainam na may mobile banking para makita ang real-time na pagpasok ng payment sa account bago i-deliver ang order ng customer. Ang mga pagkain na in-order ng scammer, hindi naman daw nasayang. Ipinamigay na lang nila sa kanilang staff at sa mga street dwellers. Instead na mamroblema kami dahil na-scam kami, syempre that's 2,000 pesos. Sa mo rin pupulutin yun. Shinare na lang namin yung blessings. At the same time, nakatulong pa kami. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit ano pang trip nyo, pwede raw sa pag-akyat sa Mount Pulag. Magbabarkada man kayo, mag-DF, GF at kahit pa mga senior. G tayo riyan kasama si Ian Cruz. Trip mo bang magbihis ala Elsa from Frozen? O di kaya magkunwaring love triangle sa pelikulang Twilight? Pwede ring mag-flex lang ng OOTD, pati na rin ng iyong OTP o One True Pair. Baka gusto nyo rin kulayan ang drawing sa GC o my goal before reaching your 60s. Iba't iba man ang trip, iisa lang ang goal ng mga joiners na ito, ang maabot ang summit. Ito ang Mount Pulag Protected Landscape, ang tinaguriang Playground of the Gods at pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mula sa summit, tanaw ang mga kabundukan sa Cordillera Region. Bukod sa sikat na Sea of Clouds at most beautiful sunrise, kilala rin ang Pulag na biodiversity hotspot dahil sa endemic species na matatagpuan dito. 4 na trail ang pwedeng subukan para maakyat ang summit: ang Akiki, Tawangan, ang Baguio at ang beginner-friendly na Ambangeg. Trail pa lang, talagang Instagram-worthy na. Taon-taon, libo-libong hikers ang umaakyat sa Mount Pulag, kaya mahigpit na ipinatutupad ang Leave No Trace Policy upang mapreserba ang angkin nitong ganda. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.